5:10 na, 1 Western Visayas na. 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, aksidente na kuhaan sa CCTV. 8 ka bulan nga lapsag nga lalaki patay, 7 ka individual pilason sa magbungguanayan tricycle kag motor sa Dumangas, Iloilo. Ginapahayag drag racing sa mga motorsiklo nagluntad sa Santa Barbara, Iloilo. Tagiyas ang isa ka motor na tumod sang LTO6. Lalaki na dakpan sa akto nga illegal nga nagatap sa poste sang kuryente sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Pagkayos ang pipeline sa Metro Pacific Iloilo Water sa pila ka dalanon sa Iloilo City, nagatuga sa mabugat nga trapiko. Kag pagbaha, pila na kaadlaw nga na-eksperyensyahan sa San Dionisio kag Ahoy, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 8 ka bulan nga lapsag patay sa pagbungguanay sa motorsiklo kag tricycle sa Dumangas, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Pilit nga ginapakigbatuan ni Manong Romeo ang iya emosyon samtang nagapakig-istorya sa news team. Si Manong Romeo ang lolo sang 8 ka bulan nga lapsag nga lalaki nga napatay sa pagbungguanay sa motorsiklo kag tricycle sa Barangay Sulangan, Dumangas, Iloilo kahapon sang aga. Ano mo ay disgrasya, sakit sa pamatyagan eh. Parte nga buot nga bata, palakadlaw. Way siya pili kung sino ang iyang babantay sa iya. Sa CCTV video nga kuha sa lugar, makitaan ang kinaandan nga eksena sa dalan kahapon. Apang matiun-tiun lang, makita ang isa ka motorsiklo nga nag-slide sa dalan. Ang motor ang bumunggo sa nasugata sini nga tricycle. So pag-slide, nag-encroach sa dalan mismo sang tricycle nga nag-sugata. Kag dito gid umimpak sa panguna kung sa diin nag-alsa ang tricycle. Bangod sa impact, nagtakilid ang tricycle. Ano mang pasahero sini, lakip na ang 8 ka bulan nga lapsag nga ginauyatan sang iya tiyo. Dalon kuntani niya ini sa poblasyon agod pabantayan sa lola sini. Lunsay nag-agom sa mga minor nga samad ang mga sakay sa tricycle. Magluwas lang sa lapsag nga binawian sang kabuhi bangod sa samad sa ulo. Ginapasuni nga nakaigo ini sa motorsiklo. Dumiritso gid sa lugar namon, hindi man ako kawarik sa piya kay may tricycle ga parking. Diya lang diwarik ko di kay may sugata. Ang rider ang 15 anyos nga lalaki nga nag-angkon man sa mga gasgas sa lawas. Magluwas nga wala sang lisensya. Wala man ini sa ginpresentar nga papeles sa motorsiklo. Mag-a-issue naman sa show cause order ang Land Transportation Office 6 sa may isang rider. Kung na gitolerate siya o nabalaan nila, nag-drive ang bata isang motor, kagway sa isang effort to prohibit the child, kaya sila doon sa may criminal liability siya. Ang ilo isang lapsag ang 14 anyos pa lang kag isa ka PWD. Suno kay Manong Romeo, bukas ang ila pamilya magpakig-istorya sa himata sang rider. Apang sa karon, hustisya ang ilahandom. Kasuhan namon eh. Gintinguhaan sang GMA Regional TV News Team nga makuhaan sang bahay ng rider. Apang yara pa ini sa paginakop sang MSWDO sang Dumangas. Nagpamalibad man nga maghatag sang pahayag ang amay sini. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Pagpakarera sa mga motorsiklo sa Santa Barbara, Iloilo na hulikam. Samtang pag-motorcycle stunts ang isa ka rider sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental, ginaimbestigaran sang LTO6. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sini nga CCTV video ang nagahagunos nga hindi magdubo sa napulo ka motorsiklo nga naglabay sa 6 lanes nga highway. Sa duha pagid kasi parado nga kuha sang CCTV, talalopanggon nga daw nagapakarera ang mga ini. Makitan man ang ila pagbalik. Ini ang ginapahayag drag racing nga natabo sa National Highway halin sa Banga Dama, tubtob sa Barangay Kabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo, Domingo sang Kagahon, Hulyo 13.
Apisar na palabot na sa otoridad sa mga barangay officials nga sakop sang siningan National Highway sa Santa Barbara, Iloilo. Nagapabilin sa gihapon ang gahod kag huol nga dala sa mga motorsiklo nga ginapahayag nagapatigayon sang drag racing. Diri na yaga pinangapi mga kung kaisa ang mga pulis. After nga makalakat na sila, amo na ambot sino ga monitor, may naga-monitor guro na sa ila nga. Wala na di ang mga pulis, sige, go na. Suno sa kapulisan, mamudla ikumpirmar kung may nagkakatabo nga drag racing sa Banwa. Samtang natumod sang Land Transportation Office 6 ang tagiyas ang isa sa mga motor nga ginapahayag gingamit sa karera. Ginisyoan na ini sang show cause order. Suno sa 46 anyos nga si Elias Jeff, nakibot ini bangod ginpakayo lang niya ang motor sa madosang hapon sa barangay San Isidro, Haro. Ako lisensya ang ginanoday. Kaya ako nakarestrong motor mo. Gin ay bilin na motor mo na kayo nakagin padlaga na nila sang gabi ngay na ngaway kami kabalo. Ang rider gali sa motor sa tungation, amo ang mekaniko nga si Alias Nonoy, 20 anyos, residente sang barangay San Isidro, Haro. Ginpanginwala sini nga nagpakarera siya apisar 120 km/h ang dalagan sini. Wala ko to ka balong mo to nga digmaan sila yan. Naglaba na labian lang nila ako. Kilala mo to, hindi? Hindi ko kilala yan. Gintising ang motor kay mga sensor ka motor lang. Posible ini maban sa pagkuha sang lisensya. Samtang sa video nga nakuha sang LTO6, makita ng isa ka rider sa motor nga naga-ala Superman stunt samtang patukad sa Orange Cliff sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental sang Hulyo 13. Ginisyoan na ini sang show cause order. Ginadeterminar pa kung ang tagiya sa motor o kung ang rider sa video ang isa lang ka persona. Suno sa LTO6, hugot nga ginadumilian ang pagkarera kung paghimos ang stunt, ilabi na sa National Highways. We need to eliminate these people doing reckless maneuvers from the road para nga mabuhin ang aksidente sa dalan. Kaya hindi mo na silang gamit sa dalan mo, like racetrack. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Madamang salamat, Jerth. Lalaki aresado matapos sa dakpan sa akto, iligal nga nagatap sa poste sa kuryente sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa sininga video, makita ang pagsaka sa lalaki sa ibabaw sang poste gamit ang nakasanding nga hagan. Pagabot sa ibabaw, makita nga may ginkuti ni nga wiring kag madasig man nga nanaog. Ang video kuha mismo sa personnel sa Negros Power sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City kahapon, July 14. Sunod sa power distributor, tinuig na yung ginamonitor ang lalaki sa video nga si Benito Vinson Bonsa, 47 anyos. Ginasaka ito sa poste ang secondary line. So ginatap niya sa secondary line ang linya, may lambre sa pagkanto sa balaya. So libre ang iya kuryente lin sang una. Ti alin pa sa siniko time way ko kabalo kon plena kato pusamo na ning epekto over namon. Lagi sa kabayad. Wala man kuno ginatolerar si Bonsa sang iya mga himata sa lugar. Hindi masaway ng poste. Hindi lang ko sige, maway na karon. Nakaisori sa news team ang suspect. Depensa sini, may ginakayo lang siya sa wiring sa nakuhaan ni isang video. Palos na ko ako rin. Kaya ko ako lang ano. Away ko nila na po sila ako niya ganapon. Dito ko nila na paluson. Si Bonsa ang ikatatlo na nga persona nga nadakpan sa akto. Lakip na ang mga nahuli kam sa Barangay Banago kag Barangay Sefania. Sa datos ang power distributor, humanin Nobyembre 2024, tubtob subong nga Hulyo. 2,239 na ka mga persona ang na-record nga nagapangawat sang kuryente o kung naglapas sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Ginatamper lang ang metro. Pangawat na kuryente kapon kaya tungod sa metro tamperon mo, isagay mo na lang tag 50%, so ang ginabayaran niya nubo sa iya konsumo. Nagalabot na sa masobra 20 milyones pesos ang system loss sa kada bulan. Direkta ini kag ginabayaran sa mga konsumidor. Kangay isang sininga consumer nga nagbayad sang 300 pesos nga system loss charge sang nagligad nga bulan nga bill. At para sa akon daw unfair man nila nga masyal patabi sa mga bills ng iban. Kaya that is their own responsibilities. Daw hindi bagay. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagkayos ang pipelines ng MPIW sa pila ka dalanon sa Iloilo City nagaresulta sa mabugat nga trapiko. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Sinikway, Lapuz, Iloilo City. Kim?
Jert kabaylo sang pag-improbar sang supply sang tubig sang MPIW sa Iloilo City, amo ang perwisyo sang trapiko sa publiko. Katunga sang isa ka lane ang nalaksam sang ginapatigayon nga excavation works sang Metro Pacific Iloilo Water sa Lopez Hainaharo, Iloilo City. Kun rush hour sa aga kagahapon, nagatuga ini sang mabugat nga trapiko. Si Michael, nagakalit sa ialobrahan bangon sang traffic. Kaya ka-stuck na to sa may kilid. Wala man kami abit may nakitang pisang gaubra kada di mo. Apektado naman ang kita sang tricycle driver sa lugar. Hindi kami kaagad kagawa ganimon lawan way dan liga daw. Grato dan tiktado gani pagubaan na Islakyan na kisa butok pala kisa. Kahapon naghatagban sang uol sa mga motorista ang excavation works sang MPIW sa atubang sang Hall of Justice sa city proper. Nagdungan pa ini sa pagbalik sang klase sa pila ka colleges kag university sa syudad. Personal nga nagkadto sa opisina sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang MPIW kag nagpangayo sang pasaylo. Sunod sa Iloilo City TTMO, may koordinasyon man ang MPIW sa ginapatigayon nga pagkayo sang pipeline. Apang may nakita nga kapaltan sa bahin sang kontraktor. Ang sa amon isa sa mga istoryahan nga kung pwede maano na to ng ilang mga contractors pala na dapat whatever naging agreed no it should be followed sang ilang contractor. Plano sang alkalde nga sa pulo ng MPIW tuhoy sa issue. Siguro ma-obra kita ni team, ma-monitor lang gid ni sang ilang nga project and we'll make sure nga with the proper coordination. Sunod sa MPIW, isa lang kaadlaw ang excavation work sa Hall of Justice sa area bilang kabahin sa Ngila Water Connection Project. Samtang ang pipe repair works naman sa Haro ang posible matapos sa Desyembre subong nga tuig. May kasubong man nga proyekto sa Q Abeto sa Mandurriao, Sinikway sa Lapus, kag City proper. Itong mga project na to, magdudulot po talaga siya ng temporary inconvenience. But we like to appeal sa aming mga stakeholders and customers na ito pong temporary inconvenience magdudulot naman po to ng supply improvement in the near future. Jert ginhingyo sang Iloilo City TTMO ang MPIW nga kon mahimo patigayunon ang excavation works sa gabi o kon sa tion nga hindi rush hours. Iniagod mahaganhagan ang huol sa mga motorista kag pasahero. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kib Salinas. Sa iban pang balita, pila ka barangay sa Northern Iloilo, masami nagkaka-eksperyensya sa pagtaas ng tubig kung mag-inulan. Sitwasyon ginatutukan sa provincial government. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ini ang eksena sa highway sa barangay Tuble, San Dionisio, Iloilo kahapon. Ang tubig nagalapaw na sa karsada, nga nagsablag naman sa nagalabay nga mga motorista. Ini ang halos ordinaryo na nga hitabo sa among lugar kada hapon tub-tub gabi, halin sa nagligad nga semana. Ini ang resulta sa masaming nga pagtupa sa mamunog nga ulan. Sa ato nga mga kanal nga ato mga drainage na sa mga tamburong kay siguro may nagusupon balasar nga mga kumbaga doruro. Apang ginklaro sa San Dionisio MDRRMO nga inuras lang ang among sitwasyon. Apang may pilagid ka residente nga temporaryo nga nagabiya sa ilabalay agod makalikaw sa peligro. Base sa report nga nabaton sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 8 ka kabarangayan sa San Dionisio ang apektado sa pagbaha-baha kung maginulan. May isa naman sa Ahoy. Naglabot sa 186 ka mga pamilya nga ginabugusan sang 605 ka individual ang apektado. Gilayo naman nga ginasikaso sa provincial government ang pagpalabot sang bulig sa sulod sang 24 oras. And 24 hours ina ang pag-monitor naton sang tanan nga mga needs, hindi lang sa mga affected nga mga but below nga 43 municipalities and 1 component city of Pasig. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga puso, naging bagyo na ang low pressure area ng LPA nga nasiplatan kahapon sa nasidangan niya bahin sa extreme northern Luzon.
Panaminhan ang hulag sinikag wala sa epekto sa anumang yabahin sang pungsod. Samtang may panibago nga cloud cluster nga ginamonitor sa nasidlangan sa Visayas ug Mindanao. Sunod sa pag-asa may chance ini nga mangin low pressure area sa mga masunod nga oras. Wala man ginadulang chance sa sini nga mangin bagyo. Sa subong habagat sa gihapon ang magapaulan sa dakong abahin sang pungsod. Base naman sa datos ng Metro Weather, may chance sang ulan sa pinakabahin sang Western Visayas, lakip ang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island region. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso sa Miagao, Iloilo, dispatchers sang mga jeep ginbuno sang isa ka konduktor. Pag pinukutay sang duwa antes ang pagbuno, nakuhaan sang video. Si John Sala nakatuto. Makita sa sininga videong pagpinukutay sang duwa ka lalaki nga ini sa atubang sang plaza sa Banwa sang Miagao, Iloilo. Sa ulihin natumod ang duwa nga sa ni alias Neth, 31 anyos, isa ka dispatcher sa nagabiyahe nga jeep kag residente sang Kimbal, Iloilo. Kag si alias B-Boy, 26 anyos, konduktor sang jeep nga taga San Joaquin, Iloilo. Samtang nagapukutay, nabuno sang sospek nga si alias B-Boy ang biktima nga si alias Neth. Suno sa kapulisan may pagbinaisay na nga natabo sa Mahon Terminal sa Arevalo, Iloilo City sa tunga sang dispatcher kag konduktor sang tinalikdan pa nga adlaw. Kahapon July 14, nakita sang biktimang sospek sa plaza sang Miagao, Iloilo. Gilayon sini nga ginsumbag ang sospek rason sang ila pagdumugay. Ginkuha sang sospek ang iya kutsilyo kag ginbuno ang biktima. Nagpaandam ini ang victim sa suspect kag nagdala niya ang suspect sa kutsilyo may pangaman mo sa bulingon niya. Pila sa nawalang abutkon ang naangko ni alias Neth. Ang victim gindala ni sa sang NDRMO sa may Miagao Arezzo but later on gin-transfer sa Gimbal District Hospital. Padayon yung ginabulong sa ospital ang biktima kag ginahulat pa kung mapasaka ini sang kaso batok sa sospek nga preso sa karon sa Miagao Municipal Police Station. Upod kay Hans Dicianto, John Sala. One Western Visayas. Mga nagasablag sa dalan sa Bacolod City, ginapanghawanan na sa LGU. Pila ka mga nagabaligya, nagareklamo. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa dalan Lopez Aina sa Barangay 27, hindi na malabyan sa salakyan ang halos isa ka lane. Inibangod, nasakop sa pila ka display. Sang furniture shop, anak kong abahin sa dalan. Inasangaga, ginhatagan na ang mga iniisang warning kagin papanaugan sang notice to vacate. Apang, may hingyo ang mga negosyante sa lugar. Ang instruction nila nga kwaon, huwag na kami baligyaan. Di pag-abot sa kapitan, gin-advise na kami sa kapitan, matras na nga na 1.5. But like it sir, kaya nga mun pakabuyan, dire kami nagakwan, ganini, kapasad. Hawanan man ang masalakyan nga illegal nga ginapark kag vendors sa downtown area. Siyempre, may mga utang kami nga daan. Di paano kami kabayad sa utang kung i-clearing, biliwat. Maluwi man sila sa amon. Sir, kapangabuhi man lang kami sa inchakto, di ba la, sir? Wala na kuno sang payoon ng Bacolod City LGU sa istrikto nga pagpatuman sang clearing operation. Bisan nano kalapad, kung damo sa obstruction, wala kita mahimo. No? So, DILG memorandum during that time ni President Duterte nga the barangay will be spearheading the operations of inang clearing sa ilang respective area. Sa executive order ng paggawa ni Mayor Greg Sataya, magluwas sa mando ang clearing, nagtuko naman sa task force sa ginabugusan sang City Legal Office, City Engineers, Traffic Management Division, DILG, kag Kapulisan. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, nagahulat pa sang order si Colonel Bayani Razalan tuhoy sa pagpanumbalik sini bilang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. Ginrelieve sa pwesto si Razalan sa IPPO isa ka adlaw antes ang 2025 midterm elections. Temporaryo ining gintalusan ni Colonel Roland Bulalakaw bilang OIC Provincial Director. Ginkompirmar man sa Police Regional Office 6 nga si Razalan amo ang gin-assign liwa sa liderato sang IPPO kag ginapaabot nga magpagwa sila sang opisyal nga pahayag may kang tanan sa pagpanumbalik sini sa pwesto. Suno kay Razalan, lakip sa mga tutukan sini ang pagpasangkad sang kampanya kontra krimen, illegal nga droga kag iban pang mga issue sang seguridad. Babayi nga nagrense OFW, pinakauna nga Pilipino nga napatay sa kinagamo sa Israel. Yaring balita nga atong gintutukan.
Pinagi sa official statement sang embahada sa Pilipinas sa Tel Aviv, Israel. Ginanunsyo ang kamatayon sang 49 anyos sa Leia Mosquera, tumandok sang San Enrique Negros Occidental. Kag, malawig na nga nagatrabaho sa Israel upod ang utod bilang caregiver. Masaulog pa kung tani inisang iya ika-50 kaadlawan sa Hulyo 29. Barangay treasurer na siya simuna sa barangay Victorilla. Nag-graduate na siya sa campus. Very active na siya simuna. Hardworking man na siya. Na daw wala na siya problema with the number of years working abroad. Nasamaran ini sa maglupok sang isa ka-Iranian missile sang Hunyo 15. Gindala pa ini sa Shamir Medical Center kung sa din siya ginpaidalom sa pila ka surgery. Sinimana ini nga naglawig sa ICU sang medical facility. Nagpasalig ang embassy nga tutukan ang gilayon nga pagpadala pa uli isang iya bangkay. Ginahikot na ang ihatag nga bulig sa mga himata sang biktima. We condole this that she really fought for her life, but I guess the injury that she sustained was just too much. I'm just trying to Miss Karen how much assistance we give. Nagpaiway pa ang pamilya Mosquera maghatag sang pahayag samtang ginapaabot pa ang tanan nga impormasyon may angot sa kamatayon sang ila himata. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, formal na nga nagtakop ang makasaysayan nga centennial season sang NCAA. Ginpakilala man ang Mapua University bilang host sang season 101. Si Julius Bilacaol nakatuto. Maaksyon kag makasaysayan. Sa duha ka tinaga, ina ang matandaan nga mga nanginhitabo sa NCAA season 100. Sa turnover ceremony nga ginpatigayon sa Intramuros, formal na nga nagtakop ang centennial season sang liga. Present sa event ang mga miyembro sang policy board kag management committee. Gintambungan man ini ni GMA Network Incorporated, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Halin sa mga team nga nagdaog, ginhatagan sang kadungganan ang overall champions. Pareho nga nakuha sa San Beda University ang kampyonato sa Juniors Division kag Seniors Division. Thank you so much for the love, for the support, and for the overwhelming resilience of the NCAA Season 100. Ginpasa man ang responsibilidad bilang host school sang Lyceum of the Philippines University sa pagpanguna ni Policy Board Member Attorney Roberto Laurel sa Mapua University. Nga ginpangunahan naman ni Dr. Dodgy Maestre Campo. I am very happy and proud to have turned over the hosting to our new host for Season 101, Mapua University. Season 101 is a milestone for NCAA because we're turning on to the new century. We will be honoring the legacy that NCAA has created. Balantayan naman na nagahilapit ng basketball season bangod sa bago kag exciting nga tournament format. Magasugod ang NCAA Season 101 sa maabot nga Oktubre. Julius Bilacaol, One Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 4 ka persona nakuhaan sang 2.7 million pesos nga balor sang suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Kabatuan ni Iloilo. Samtang masobra 1 million pesos nga balor sa suspected shabu na recover sa buy-bust operation sa La Paz, Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Ginkasa sa gintigom nga puwersa sang PDEU kag RPDEU 6 ang drug buy-bust operation batok sa 4 ka masuspetsado sa Barangay Haripaan, Ulo, Kabatuan, Iloilo. Nakuha sa ilang 400 grams ang suspected shabu nga balor sang 2.7 billion pesos. Ginkilalang mga nagkaladakpan kaday Jerry Bendol alias Jing, 44 anyos ang Barangay Damuong Hariway ang ginakabig sa ka-HVI. Noel Tesada alias Kaloy, 32 anyos ang amo nga barangay. Ang babae nga si Joyce De La Rosa, 20 anyos ang Kadagmayan Sur, Santa Barbara, Iloilo, kag isa ka ginaalingar minor de edad nga lalaki.
nakapalagyo kapo no gina-admitar naton more or less hindi magnubo sa 4 or 5 katao pa ang nakapalagyo. Considering ganing medyo tulom na kag medyo mabudlay na sa aton mag-penetrate dito sa ibang nga area kay may possible may na-recover na tanda initial nga armas. Nakuha sa mga arestadong isa ka 38 caliber revolver, homemade 12-gauge shotgun, 12-gauge pistol type, mga bala kag mga gamit sa paghimo sang improvised explosive device. Ang report lang gidyaw no na sa aton is regarding lang sa illegal drug activities sa area. So muna ganin na kibot man kita nga daw may mga something different kinds of things nga pwede tama na pwede imo na ID. Samtang nakumpiskar naman na masobra 1 million pesos kamalor sang suspected shabu halin sa 3 man ka mga high-value individual sa bypass operation sa RPD U6 sa Barangay MacArthur, La Paz, Iloilo City sang Hulyo 13. Ginkilalang mga subjects kaday Jesse Serviano, 56 anyos, Rene Dotila, 48 anyos, lunsay mga residente sa among barangay, kag Jeffrey Magbanwa, 39 anyos, ang Barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo. Nakumpiskar sang RPD U6 sa ila pag ginakop ang ginabulubanta 150 grams ang ginapayag ilegal nga droga, kag naglabot ini sa 1,020,000 pesos ang standard drug price. Lunsay na pasakaan na sang kaso ang mga arestado. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Mapuso nagkalatumba naman ang 3 ka tricycles ang ginarado sa isa ka auto sa bahin sa Barangay 1 San Carlos City sa Negros Occidental kay Inas ang aga. Sunod sa kapulisan padulong sa San Carlos City ang auto apang napiyungan ang driver niya si Alias Earl. Rason nga nabungguan sini ang mga tricycle. Pirason ang sakay sa auto nga minor de edad apang yara ni sa estable nga kondisyon. Wala sang sakay ang mga nakapark na tricycle sang nagluntad ang aksidente. Nag-arigluhan na ang matag-iya sa tricycle kag ang driver sang auto. Papunta siya ng San Carlos na bungguan na niya ang 3 ka mga tricycle na nakapark na overshoot siya. Pat na investigation ko ma'am na nampal sang driver ma'am na tulugan ko na siya ma'am. Mga kapuso, ginabanta na pulo katonelada sang basura ang natipon sa paglunsar sang Saturday cleanup drive sa Iloilo City nga ginhiwa sa Barangay San Juan Molo sang Hulyo 12. Agud masiguro nga mapadayon ang inisyatibo tag sa kasabado magadeploy ang LGU sa monitoring teams kada distrito. Plano sang LGU nga magbakal sang dugang nga trash bins sa mga kabarangayan bangod nakitaan nga kulang ini sa gihapon. Mas pasangkaron man sang LGU ang information kag education campaign sa insakto nga paghaboy sang basura. Kabahin ini sa inisyatibo sa pagpakigbato sa balatian nga dengue kag iban pa nga masakit nga dala sa mahigko nga palibot. Siguro may mga lang kita major collection points where the city could provide some trash bins, but not all depende sa location. So kung ara sa public places maka-provide kita guro mga drums. Mga kapuso, yari ang mga bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa kadlawan ni Tera, amat-amat naman nga nabunagang iya mga gahom. Sino bala ang iya mangin kaapin? Kag sino pa ang mag-aabot nga kaaway? Paano bala siya mabuligan sang iya gahom? Bantayan ina sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 PM pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.